Magandang araw Pilipinas, magandang araw Mindanao. Ito ang TV9 News, ang inyong pinagkakatiwalaang pinagkukunan ng napapanahon, makatotohanan at makabuluhang balita. Ihahatid namin ang mga pangunahing pangyayari, pinakabagong ulat at mahahalagang impormasyon mula sa Bangsamoro, Maguindanao, Sultan Kudarat, Sarangani at iba pang panig ng bansa. Ito po ang inyong lingkod sa Himpapawid, Angelito Bagwis, Europa. Narito na ang mga pangunahing balita. Speaker, what do you think, NP, na what is happening now dito sa BARM this coming September 14? I'm sure nakikita naman natin na talagang medyo galing lang namin sa Marawi kagabi kami dumating, mga alas 3 na ng madaling araw. In fact, this is an historic election for the Bangsamoro. This is the first ever parliamentary elections that will be held in the Bangsamoro region. And I think with everyone's support and cooperation, we will have a very successful outcome of these elections. With your, of course, mayroon tayong yung tinatawag na mga appointed before, kasama din kayo, and I'm sure yun yung pillars kung saan hanggang ngayon matatag pa rin. Kahit nagkakaroon ng hindi magandang mga nabibitawan ng mga salita, ngunit nandiyan kayo sumusuporta. Ano sa palagay ninyo by this coming September 14, kasi campaign period ngayon, do you think yung mga main party talagang maninindigan na majority ng mananalo is Imayelek? Ang palagay natin pag election ay labanan niya ng plataforma, labanan ng resources, at labanan ng adhikain. No? So kung sino yung paniwalaan ng tao, yun ang mananaig, regardless kung anong affiliation. But we do understand that this Bangsamoro government was born out of a struggle, and we consider also that in the struggle we have the MLF, MNLF, and the people. So the result with the rest of the people. Okay. So, attorney, at kita po yung mga next LGUs na amin pong bibisitahin. Of course, nandun po yung aking lugar sa Dato Piang, Dato Salibo. We intend also to visit LGUs from Maguindanao del Norte. so, kanibiti, no? Magandang umaga po. Magandang hapon. So, yesterday, nabigit po ninyo. Po ng BARM ay pera po ng gobyerno ng Pilipinas din. No? At according sa batas, bawat sintimo na lalabas na pera ay gagamitin according sa appropriation. So, hindi yan magagamit labas doon sa itinakda ng batas, na ang batas ay ginawa ng Parliament. So, ma'am, Nandito lahat yung mga party, no? Nagka-campaign at wala namang indication na hindi matutuloy. So, hanggat walang batas na magsasabing hindi matutuloy or desisyon ng Supreme Court, tuloy na tuloy yung election. Matters first with the security sector, but I believe that with the cooperation of everyone, maging successful ito at maging mapayapa yung ating election. So ano po ang Tingin ninyo, yung sa tingin ninyo na tama, nakapagtulong na, may na-prove na kaya niyang maging isang MP at makatulong sa tao, kaya niyang mag-legislate ng batas na para sa masa, at piliin yung marunong. Kasi hindi natin kailangan yung MP na walang kontribusyon. Ang kailangan ng Bangsamoro ay yung talino at galing ng bawat Bangsamoro na magiging MP. for the compliments, no? If po, no, mapagbigyan ng oportunidad na masali po tayo sa regular parliament, of course, mas pagagandahin pa po natin yung ating mga programs, projects and services para po sa ating mga kabangsamoro. And of course, nandun po yung aspeto, gaya po ng sabi ni Deputy Speaker, nandun po yung hangarin natin na makagawa ng batas na inclusive, responsive po sa mga kailangan ng ating mga kabangsamoro. So yun po. Democratic Party number 12 sa balota. Okay, yan na yan. Next po, third nominee, fourth nominee po. Okay. Namin yung suporta ninyo sa Riot Democratic Party. Ang inyong dalawang kaibigan dito, nasa harapan ninyo ngayon ay third and fourth nominee. Ito rin po yung maingay sa Parliament.
Naingay dahil pinaglalaban yung karapatan ng mga teachers, mga health workers, social workers, at iba-ibang workers ng Bangsamoro, civil servants of the Bangsamoro. So kung gusto ninyo na may pagpatuloy namin ay paglaban, lalong-lalo na yung karapatan ng mga teachers, no? Kasi marami tayong issues sa teachers. Suportahan niyo kami, suportahan niyo yung riot number 12 sa Balota. Very good.